Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Kami po ang ikatatlong tagapagdaloy at ang aming paksang tatalakayin ay tungkol sa lingua franca, dialect, kalagayan ng wika sa lipunan, permanente at pansamantala. Ano nga ba ang lingua franca? Ang lingua franca ito ay tumutukoy sa isang wika na ginagamit bilang pangunahing paraan ng komunikasyon sa taong may iba't ibang katutubong wika. Ang lingua franca ay isang wika na nagsisilbing tulay sa komunikasyon sa pagitan ng mga tao na may iba't ibang katutubong wika sa mga sitwasyon kung saan hindi nagkakasundo ang mga tao sa kanilang likas na wika. Ang lingua franca ang nagiging pangunahing paraan na pagkikipag-usap, halimbawa sa mga internasyonal na negosyante, madalas na ginagamit ang Ingles bilang lingua franca upang mas madaling makipag-ugnayan at makipag-interaksyon kahit na ang mga kalahok ay may kani-kanyang katutubong wika. Ang paggamit ng lingua franca ay nagpo-prominate na pag-unawa, kooperasyon at pagkakaibigan sa mga taong nagmula sa iba't ibang kultura at rehiyon. Halimbawa ng lingua franca, isipin mo ang isang pandaigdig kumperensya na ginanap sa isang malaking lungsod. Dumalo dito ang mga tao mula sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, Brazil at Negrita. Ang mga kalahok ay nag-uusap ng kanilang mga katutubong wika Japanese, Portuguese at Yoruba, ngunit hindi sila nagkakaintindihan. Dahil dito, ang Ingles ang ginagamit bilang lingua franca kahit na hindi lahat ay fluent sa English. Ito ay naging paraan ng komunikasyon upang may pahayag ang kanilang mga ideya at opinyon. Sa mga talakayan at presentasya, ang mga kalahok ay gumagamit ng Ingles upang makipagpalitan ng impormasyon at makipag-ugnayan sa isa't isa. Ang paggamit ng Ingles sa ganitong sitwasyon ay hindi lamang nakakatulong sa kanilang pag-usap, kundi nagbibigay din sa mga malalim na pag-unawa sa bawat isa, nagtaguyod ng kooperasyon at pagbukas ng mga oportunidad para sa pagkakaibigan kabila ng kanilang mga iba't ibang kultura o lingwahe. Nagbibigay daan ito sa madaling pag-unawa at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura. Nagiging mas simple ang komunikasyon at mga pagtutulungan kahit na may mga pagkakaiba sa ating mga tradisyon at pananaw. Halimbawa, isipin mo ang isang proyekto sa isang komunidad kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang lahi at relihiyon ay nagtutulungan upang magtayo ng isang paaralan. Ang mga kalahok ay may kanya-kanyang tradisyon at pananaw. May mga tao mula sa mga katutubong grupong Muslim at mga Kristyanismo. Sa simula, maaaring may mga pagkakaiba sa kanilang mga paniniwala at kultura, ngunit nagpapasya silang gumamit ng isang karaniwang layunin, ang magbibigay ng edukasyon sa mga bata upang mapadali ang kanilang pakikipag-ugnayan. Nag-oorganisa sila ng mga pagpupulong-pulong kung saan lahat ay mabibigyan ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang mga ideya at mungkahi. Sa mga pagpupulong-pulong na ito, ginagamit nila ang isang neutral na wika at nag-set ng mga alituntunin upang masiguro na lahat ay maririnig at respetuhin ang opinyon ng bawat isa. Dahil dito, kahit na may mga pagkakaiba sa kanilang tradisyon at pananaw, nagawa nilang magtulungan sa kanilang proyekto. Ang mga ideya mula sa bawat grupo ay pagsasama-sama at nagresulta ito sa isang mas mahusay na plano para sa paaralan. Ang simpleng pag-usap at pagtutulungan na ito ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa pag-unawa at respeto sa isa't isa. At sa huli, nagbibigay daan ito sa isang nagtagumpay na proyekto na
kapani-pakinabang sa lahat ng membro ng komunidad. Maaring magbago ang lingua franca batay sa konteksto at lokasyon. Ang karaniwang wika na ginagamit para sa komunikasyon ay sa mga tao mula sa iba't ibang background ay maaaring magbago depende sa lugar at sitwasyon. Halimbawa, sa isang international business meeting, maaring gamitin ang Ingles bilang lingua franca dahil ito ang karaniwang wika ng negosyo. Para sa isang lokal na komunidad sa Pilipinas, maaaring magtagalog o isang lokal na wika tulad ng Cebuano ang gamitin, lalo na kung ang mga ito ay nagkakaintindihan sa wikang iyon. Sa ganitong paraan, ang lingua franca ay nag-aangkop sa konteksto at lokasyon ng mga tao. Mahalaga ito sa globalisasyon at pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Ang pahayag na ito ay nagsasaad na ang isang bagay tulad ng wika o kultura ay may malaking papel sa proseso ng globalisasyon. At sa pakikipag-ugnayan ng mga bansa, ipinapakita nito na ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay kailangan makipag-ugnayan at magtulungan upang mas madali ang kalakalan, komunikasyon at iba pang aspeto ng buhay. Halimbawa, sa globalisasyon, ang mga multinational kumpanyas ay gumagamit ng Ingles bilang pangunahing wika sa kanilang mga operasyon sa iba't ibang bansa. Ito ay nagbibigay daan upang ang mga empleyado mula sa iba't ibang bansa ay makikipag-usap at makikipagsabayan sa mga proyekto. Sa ganitong paraan, ang wika ay nagsisilbing tulay upang mapadali ang ugnayan, pakikipagtulungan sa iba't ibang mundo gamit ang lingua franca. Ang dialect ay isang variety ng wika na tumutukoy sa mga salita at paraan ng pananalita ng mga tao ayon sa kanilang lokasyong geographical sa Pilipinas. Dahil sa pulo-pulo ang pagkakahati ng mga lugar, nabuo ang iba't ibang wikang lokal at dialekto. Impluwensya ng dialect ang kinaroroonang bayan o lalawigan, ang uri ng pamumuhay, maging ang mga paniniwala at tradisyon tulad ng relihiyon. Isang bersasyon ng wika na ginagamit sa isang tiyak na puok o grupo. So, ang dialect ay isang bersyon ng wika na may mga natatanging salita, tono at paraan ng pagsasalita na ginagamit ng mga tao sa isang particular na lugar o grupo. Halimbawa na lamang nito sa Pilipinas, ang Tagalog ay may iba't ibang bersasyon. Ang mga tao sa Maynila ay gumagamit ng Tagalog na may mga natatanging salita at estilo, habang sa Batangas, ang mga tao ay may sariling bersasyon ng Tagalog na may iba't ibang tunog at bokabularyo. Sa ganitong paraan, kahit na pareho silang Tagalog, ay may mga pagkakaiba sa kanilang paraan ng pagsasalita na nag-aayon sa kanilang lokasyon. Ang mga dialect ay naglalarawan ng lokal na kultura at tradisyon. Ang mga dialect ay may mga tiyak na anyo ng wika na ginagamit ng mga tao sa isang partikular na lugar. Sinasalamin nito ang kanilang kultura at mga tradisyon. Para sa aming mga tausog, ang aming dialect ay naglalaman ng mga salita at parirala na nagpapakita ng aming natatanging paraan ng buhay. Halimbawa na lamang nito sa aming mga tausog, ang salitang buka ay nangangahulugang bukas o pagbukas. Sa aming tradisyon, kapag may pagdiriwang, kadalasang may buka na pagkain na nangangahulugan ang pagkain ay inihanda at ibinubukas para sa lahat. Ang pagkakaroon ng buka ay simbolo ng pagbabahagi at pagkakaisa sa aming komunidad. So, sa madaling salita, ang mga dialect ng tausog ay hindi lang wika, kundi mga sumasalamin ng aming kultura at mga tradisyon na mahalaga sa aming buhay.
Maaaring magkaiba ang dialect sa loob ng isang bansa, tulad ng mga dialect sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga dialect ay mga bersyon ng wika na nag-iba-iba depende sa lugar. Kahit na nasa isang bansa, maaaring magkakaiba ang mga dialect sa iba't ibang rehiyon. Halimbawa sa Pilipinas, may mga dialect na ginagamit sa Luzon, Visayas at Mindanao at bawat isa ay may sariling katangian. So, halimbawa sa Luzon, sa rehiyon ng Luzon, ang mga tao sa Pampanga ay gumagamit ng dialect na Kapampangan. Halimbawa ang salitang mangan ay nangangahulugang kumain. Sa Visayas, sa Cebu, ang mga tao ay gumagamit ng Cebuano. Dito, ang salitang kaon ay nangangahulugang kumain. Sa Mindanao naman, sa mga tausog sa Mindanao, ang salitang mangan din ay ginagamit ngunit may mga iba pang mga salita at parirala na natatangi sa kanilang kultura. Sa madaling salita, kahit na lahat sila ay nasa Pilipinas, magkakaiba ang mga dialect na ginagamit sa bawat rehiyon na nagpapakita ng kanilang sariling kultura at paraan ng pamumuhay. Ang pag-aaral sa mga dialect ay mahalaga sa pag-unawa ng pagkakaiba-iba ng wika. Ang pag-aaral sa mga dialect ay mahalaga dahil itinuturo nito sa atin kung paano nag-iiba-iba ang wika sa iba't ibang lugar. Ang mga dialect ay nagpapakita ng mga natatanging salita, tono at paraan ng pagsasalita ng mga tao na nagre-representa ng kanilang kultura at tradisyon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng dialect, mas naunawaan natin ang pagkakaiba-iba ng mga tao at kanilang pananaw. Halimbawa, isipin mo ang salitang tubig sa Tagalog, ito ay tubig. Pero sa Cebuano, ito ay tubig din. Gayunpaman sa Ilocano, ito ay danom. Sa pag-aaral ng mga dialect na ito, makikita natin na kahit pare-pareho ang ibig sabihin, may iba't ibang paraan ng pagsasabi depende sa lugar. Sa madaling salita, ang pag-aaral sa mga dialect ay tumutulong sa atin na mas maunawaan ang yaman ng ating wika at kultura at kung paano ito nag-iiba-iba sa iba't ibang komunidad. Ngayon, dadako naman tayo sa kalagayan ng wika sa lipunan. Kalagayan ng wika sa lipunan. Ang kalagayan ng wika sa lipunan ay tumutukoy sa kung paano ginagamit at pinangalagaan ang wika sa isang komunidad. Lipunan ay tumutukoy sa kung paano ginagamit at pinapangalagaan ang wika sa isang komunidad. Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng identidad ng isang grupo ng tao at sa pagunlad ng isang lipunan. Subalit hindi lahat ng wika ay pantay-pantay ang kalagayan. May mga wika na maunlad at may sapat na suporta mula sa pamahalaan at iba't ibang institusyon, samantalang may mga wika naman na nanganganib mawala dahil sa kakulangan ng pagpapahalaga at suporta. Sa Pilipinas, halimbawa, ang wikang Filipino ay itinuturing na wikang pambansa at may malaking suporta mula sa pamahalaan. Ngunit may mga wika ring katutubo tulad ng mga wika ng mga katutubong tribo na nanganganib mawala dahil sa pagtaas ng paggamit ng wikang Filipino at Ingles. Ngayon dadako tayo sa permanente. Ang una ay ang wika ay maaring magiging matatag at patuloy na ginagamit sa loob ng isang komunidad. Ang isang wika ay maaring maging permanente. Ibig sabihin nito ay nanatiling matatag at patuloy na ginagamit ng mga tao sa kanilang araw-araw na buhay. Halimbawa, isipin natin ang mga wika ng Ilocano sa Ilocos Region. Ang Ilocos ay patuloy na ginagamit sa mga paaralan, sa bahay at sa mga lokal na pagdiriwang. Kahit na may ibang wika at dialekto na pumapasok, ang mga Ilocano ay nanatiling buhay at mahalaga sa kanilang kultura. Madalas silang nag-uusap gamit ang mga Ilocano, nagbabasa ng mga aklat na
nakasulat sa wika at nagdiriwang ng mga tradisyon na gumagamit ng Ilocano. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng permanenteng wika sa isang komunidad ay nagpapakita ng tibay at pagmalaki ng mga tao sa kanilang kultura at pagkakakilanlan. Ngayon dadakot tayo sa pangalawa. Ang pangalawa ay ang mga institusyon tulad ng paaralan at gobyerno ay nagtuturo at gumagamit ng wika. Sa paaralan ay sa mga paaralan ang wika ang pangunahing ginagamit sa pagtuturo. Halimbawa, sa mga subject tulad ng Filipino at English, ang mga guro ay gumagamit ng wika upang ipaliwanag ang mga aralin at makipag-ugnayan sa mga estudyante. At ang mga estudyante din ay hinihimok na gumamit ng wika sa kanilang mga talakayan at pagsusulit. Isipin mo na nasa isang klase ka sa paaralan na nagtuturo ng mga simpleng aralin sa wika. Dito, ang mga guro ang nagtuturo ng tamang gramatika at pagbabaybay sa pamagitan ng mga halimbawa at aktibidad. Ang mga estudyante ay nag-aaral ng mga tula at kwento gamit ang wikang Filipino. Sa gobyerno naman, ang wika ginagamit sa mga opisyal na dokumento, batas at komunikasyon. Halimbawa, ang mga batas na ipinapasa ay nakasulat sa wika ng bansa na nagbibigay daan sa mga mamamayan na maunawaan ang kanilang mga karapatan at tungkulin. Sa gobyerno, sa isang bayan, ang mga anunsyo mula sa lokal na gobyerno gaya ng mga impormasyon tungkol sa kalusugan o mga proyekto ay nakasulat sa wikang ginagamit ng mga tao sa lugar. Kung may emergency na anunsyo, ito ay sinasagawa sa wika na maiintindihan ng lahat, tulad ng mga Pilipino o lokal na dialekto. Sa ganitong paraan, makikita ang permanente na kalagayan ng wika sa lipunan bilang isang mahalagang bahagi ng edukasyon at pamahalaan. Dadako tayo sa pangatlo. Ang pangatlo ay ang pagkilala at pagsuporta mula sa mga tao ay nag-aambag sa pagpapanatili ng wika. Ang pagkilala at suporta mula sa mga tao ay napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng isang wika. Ang una ay pagkilala sa wika. Kapag ang mga tao ay kumikilala sa kanilang wika bilang mahalaga at bahagi ng kanilang pagkakilanlan, mas nagiging aktibo sila sa paggamit nito. Ang pagkilala ay nag-uudyog sa mga tao na gamitin ang wika sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pangalawa ay suporta ng komunidad. Ang mga tao, maging sa pamilya, paaralan at komunidad, ay nagbibigay suporta sa wika sa pamamagitan ng pag-aaral, pagtuturo at paggamit nito. Ang mga aktibidad gaya ng mga patimpalak sa pagsulat, mga workshop at iba pang kaganapan ay nagtataguyod ng wika. Halimbawa, pagtuturo ng wika sa pamilya. Sa isang pamilya, ang mga magulang ay sinisiguradong ang kanilang mga anak ay natututo at gumagamit ng wikang Pilipino. Nagkukwento sila ng mga kwento sa Pilipino o nagtuturo ng mga tula. Sa ganitong paraan, ang mga bata ay lumalaki na may pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang wika. Sa mga aktibidad sa komunidad naman, sa isang barangay, maaari magkaroon ng isang linggo ng wika, kung saan ang mga tao ay nag-oorganisa ng mga aktibidad tulad ng paligsahan sa pagsulat ng tula, pagsasalaysay ng mga traditional na sayaw at pagbigkas ng mga kwento sa kanilang wika. Mga ganitong kaganapan ay nagsusulong sa paggamit at pagpapahalaga sa wika na nag-aambag sa pagpapanatili nito. Sa ganitong paraan din, ang pagkilala at pagsuporta sa mga tao ay mahalaga upang mapanatili ang wika sa lipunan, nagbibigay daan sa mas malalim na koneksyon at kultura at pagkakilanlan. Ang paghuli ay nagiging simbolo ito ng pagkakilanlan at pagkakaisa ng isang lahi. Ang wika ay hindi lamang paraan ng komunikasyon, kundi isang mahalagang simbolo ng pagkakakilanlan at pagkakaisa ng isang lahi. Ang una
wika ay simbolo ng pagkakilanlan. Ang wika ay bahagi ng ating kultura at tradisyon. Ito ang nag-uugnay sa mga tao at nagsasaad kung saan tayo nagmula. Kapag ginagamit natin ang ating wika, ipinapakita natin ang ating pagmamalaki sa ating lahi at kultura. Pangalawa ay pagkakaisa sa lahi. Ang pagkakaroon ng iisang wika o mga wikang magkakapareho ay nagbubuklod sa mga tao. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa at pagkakilanlan sa isa't isa na nagiging dahilan ng pagkakaisa sa loob ng isang lahi. Halimbawa, paggamit ng wikang Pilipino. Kapag ang mga Pilipino ay nagsasalita at gumagamit ng wikang Pilipino, ito ay nagiging simbolo ng kanilang pagiging Pilipino. Sa mga pagdiriwang tulad ng araw ng wika, ang paggamit ng wika ay nagiging paraan ng pagpapakita ng pagmamataas sa sariling lahi at pagkakaisa ng mga tao. Sa mga kaganapan sa komunidad naman, sa mga lokal na selebrasyon, katulad ng piyesta at mga tao ay nagdadala ng mga tradisyonal na awit at sayaw na nakasulat sa kanilang wika. Sa ganitong paraan, hindi lamang nila ipinagdiriwang kanilang kultura, kundi pinagtataguyod din nila ang pagkakaisa sa pamagitan ng kanilang wika. Sa ganitong paraan, ang wika ay nagiging simbolo ng pagkakakilanlan at pagkakaisa na nagbibigay diin sa kahalagahan nito sa ating lipunan. At ngayon, dadako tayo sa pansamantala. Ang wika ay maaaring mawala o mapalitan sa paglipas ng panahon dahil sa socio-cultural na pagbabago. Ang pagkawala ng wika, kung ang mga isang grupo ng tao ay hindi na gumagamit ng kanilang original na wika, maaari itong tuluyang mawala. Halimbawa na lang, kung ang mga kabataan ay mas pinipiling gamitin ang isang wika sa halip na ang kanilang katutubong wika, unti-unti itong nawawala. At ngayon, dadako tayo sa ang pagpasok ng mga banyagang wika at impluensya ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng lokal na wika. At pagdating ng mga banyagang wika, kapag may mga bagong banyagang wika na pumapasok sa isang lugar tulad ng Ingles o Mandarin, mas nagiging tanyag ito sa mga tao, lalo na sa mga kabataan. Dahil dito, maaaring mas piliin nilang gamitin ang banyagang wika sa halip na ang kanilang lokal na wika. Halimbawa na lang, paggamit ng Ingles sa paaralan. Sa maraming paaralan sa Pilipinas, ang Ingles ang pangunahing wika ng pagtuturo. Dahil dito, ang mga estudyante ay mas nakakabasa at nakakapagsalita ng Ingles kaysa sa kanilang katutubong wika, tulad na lang ng tutubong wika, tulad ng Filipino o iba pang lokal na wika. Sa paglipas ng panahon, maaaring hindi na nila matutunan ang tamang paggamit ng kanilang sariling wika. At ngayon, dadako tayo sa ang hindi paggamit o pagtanggi ng isang wika ng mga kabataan ay nagiging sanhi ng pansamantalang kalagayan nito. At kung ang mga kabataan ay hindi na gumagamit o ayaw nang gumamit ng isang particular na wika, ito ay nagiging mahina at maaring mawala sa paglipas ng panahon. At katulad na lang ng hindi paggamit ng wika, kapag ang mga kabataan ay mas pinipiling gumamit ng ibang wika tulad ng Ingles o ibang banyagang wika, ang kanilang katutubong wika ay hindi na nagagamit dahil dito. Hindi na nila natutunan o naaalala ang mga salita at tamang mga gamit nito. At tulad na rin ng pagbaba ng interes. Kung ang mga kabataan ay nagtatanggi sa paggamit ng kanilang wika, nagiging mahina at nagiging pansamantala. Ibig sabihin nito, hindi na ito nagiging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Halimbawa na lang, sa pagtanggi ng katutubong wika. Halimbawa, dito sa atin sa Pilipinas, ang mga kabataan ay gustong makipag-usap sa Ingles sa kanilang mga kaibigan. Kung hindi na sila gumagamit ng kanilang lokal na wika, unti-unting nawawala ito.
nawawala din sila ng kaalaman sa tamang pagsasalita at pag-unawa dito. Sa huli, ang wika ay maaaring hindi na nila malaman. At ngayon, dadako naman tayo sa ang migration ng mga tao sa iba't iba sa ibang lugar ay nagdadala ng mga bagong wika at pagbabago sa lokal na wika. At dahil dito, kapag ang mga tao ay lumipat, dala nila ang kanilang kultura, tradisyon at mga wika. Ang pagdating ng mga bagong tao sa isang lugar ay maaaring magdulot ng pagbago sa lokal na wika sa pamamagitan ng pag-i-introduce ito ng mga bagong salita, parirala at paraan ng pagsasalita. Halimbawa na lang, isipin mo ang isang bayan sa Pilipinas na may sariling wika tulad ng Cebuano. Kung may mga migrant mula sa ibang bansa tulad ng mga Amerikano na lumipat sa bayan na iyon, maaaring magsimula silang makipag-usap sa mga lokal na to sa kanilang makikipag-usap. Maaaring magdala sila ng mga salitang Ingles tulad ng computer, internet, o email. Sa paglipas ng panahon, maaaring gamitin ng mga lokal na tao ang mga salitang ito, maisama ito sa kanilang sariling wika. Sa ganitong paraan, ang migration ay hindi lamang magdadala ng mga bagong tao, kundi pati na rin ng mga bagong wika na magiging bahagi ng lokal na wika. At ito dito nagtatapos ang aking pag-uulat.